Hello mga ka-story na imbag dahil daw tayo amin. So for today's video, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba maging successful business or successful sari-sari store owner. So ayan, magbibigay po ako ng ilang traits kung paano nga ba maging successful business or sari-sari store owner. So ayan, kung ikaw gusto mo maging successful sari-sari store owner, manood ka sa video na to. And don't forget to subscribe para lagi kang updated sa aking i-upload na video. So ayan, kung ikaw ay gusto ng sari-sari store, dapat business-minded ka or ready ang iyong mindset. Kasi yung mindset natin is very powerful. Kasi kung ano yung nasa isip natin is yun yung nagiging outcome ng ating gagawin. So dapat maging business-minded and positive po tayo sa lahat ng ating mga gagawin, lalo na dito sa business. Kasi mahirap po yung business, hindi po madali yung business. Marami ka pong pagdadaanan, marami ka pong ma-experience dito sa sari-sari store. Kahit akala mo na maliit lang yung sari-sari store. So, nandito yung mga 6 na taglayin mo para maging successful ka sa iyong sari-sari store. Or sa mga nagbabalik sa mag-sari-sari store, narito ang mga 6 na dapat mong taglayin bago ka pumasok sa sari-sari store. Una ay dapat sabihin mo sa sarili mo na kaya ko. Yan. Minsan kasi kapag nagkakaroon tayo ng idea or gusto natin magsimula ng business, nag-aalangan tayo na baka hindi mo kaya, hindi ko kaya, or baka malugi, or nagiging negative yung ating mindset. So, wag po tayong ganun. Dapat sabihin natin na kaya ko, susubukan ko. Dapat maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Isipin mo na magiging successful yung gagawin mong negosyo or iniisip mong negosyo. At syempre, wag kang mag-alangan na subukan or itry mo lang. Kasi walang tao na gagawa niyan para sa'yo or para sa sarili mo, kundi ikaw lang. Hindi yung mga parents mo, hindi yung mga kapatid mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo. Ikaw lang mismo ang makakagawa niyan sa sarili mo. Kung gusto mo, kung may idea ka, kung gusto mo mag-business, itry mo. Kahit magsimula ka lang sa maliit na puhunan. Kasi hindi mo naman makikita yung outcome kung hindi natin or hindi mo susubukan. So, pangalawa ay wag tayong matakot mag-fail. Minsan kasi is inuunahan natin yung ating mga idea ng mga negative side. Dapat wag natin isipin agad yung failure. Dapat isipin natin na magsasucceed yung ating sari-sari store. Huwag tayong matakot mag-fail kasi dyan tayo natututo para gumaling sa ating sari-sari store. Kasi wala namang nag-business agad na wala namang nagsimula sa business na instant success agad. Lahat naman ng mga business owner ay dumadaan sa failure para matuto. Kailangan naman talaga ng trial and error sa business para masabing magtagumpay yung ating business. Kaya huwag tayong matakot na mag-failure yung ating business kasi dyan tayo natututo sa failure. Para hindi tayo matakot sa failure, ay huwag natin i-invest lahat or huwag nating ilagay lahat yung ating pera sa pinaplano nating business or sa business natin. Ika nga nila na don't put your egg in one basket. Kumbaga, kung gusto mo rin magsimula sa sari-sari store, ipusta mo lang yung kaya mo na you can afford to lose. Start ka lang kahit sa maliit na pupunan. Hindi mo naman kailangan na mag-start na malakihan agad. Yun nga, kung wala ka pang knowledge sa business or sa pag-handle ng sari-sari store, ay dapat mag-start ka lang kahit sa maliit na puhunan. Pangatlo ay stop comparing yourself or your business to others. Kasi you are unique. Hindi tayo pare-pareho ng kakayanan or hindi tayo pare-pareho mag-isip. Or sa business naman is, sabi nga nila na magagaya ang negosyo pero hindi ang diskarte. Pang-apat ay huwag natin maliitin ang ating sarili. Dapat maniwala ka sa iyong sarili na kaya mo mag-handle ng business, kaya mo mag-handle ng sari-sari store.
Dapat ikaw mismo sa sarili mo sabihin mo na kaya mong palakihin ang iyong business or sari-sari store, na kaya mong mag-handle ng sari-sari store. Sabihin mo na kung kaya nila, kaya ko rin. Ganun dapat ang iyong mindset. Panglima, huwag kang mag-focus sa problem, kundi mag-focus ka kung paano mo susolusyonan ang isang problema or isang bagay sa iyong business. Sa business, marami talagang problema, hindi nawawala yan. Andyan nga yung malulugi ka, andyan yung madaming bayarin, madami kang makakompetensya, at marami pang iba. Pero alam naman natin lahat na may solusyon sa bawat problema. Kaya huwag tayong masyadong mag-focus sa mga problema. Mag-focus tayo sa kung paano natin ito masusolusyonan. Huwag natin ubusin yung oras natin sa isang problema. Bagkus mag-isip ka ng pwede mong solusyon sa iyong problema. Number 6, dapat ay may goal ka sa iyong business. Hindi yung ginusto mo lang magkaroon ng sari-sari store, gusto mo lang magkaroon ng negosyo or gumaya ng negosyo. Dapat may goal ka rin na dapat sa ganitong buwan or ganitong taon ay successful na yung aking sari-sari store, malaki na yung aking sari-sari store, magiging mini grocery na siya, malaking grocery, or kung ano pa man ang gusto mong maging ang iyong sari-sari store. So ayan, recap lang sa ating topic for today's video sa mga gustong maging successful sari-sari store owner. So ayan, sa mga nagtatanong kung para saan ba itong nakabitin dito sa aking tabi, ay nag-display po kasi ako ng aking paninda. So eto, dito ako nag-grocery. At meron pa akong ayan, hindi pa na display ng mga grocery, mga chichirya. Ayan, nag-display pa lang kasi ako. Kaya merong nakabitin dito sa aking tabi. So I hope nabigyan ko na naman kayo ng idea, lalo na sa mga nagbabalak mag-sari-sari store. Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe para always updated kayo sa aking i-upload na video. And happy selling ka story. See you in my next video. Bye!